Hello mga kabayan, welcome. Tama na ang pag-scroll sa YouTube. I-type na ang Nurse ng Bayan para sa mga health tips and advice. Hindi mo namamalayan, unti-unti pala nitong pinapaikli ang buhay mo. Oo, ang tinutukoy ko ay isang gawain na akala mo walang epekto, pero ayon sa siyensya, delikado pala. Kaya kung nasabi mo na ang okay lang, sanay na ako, baka ito na ang wake up call mo. Pag-usapan natin ang isang gawi na tahimik pero unti-unting nagpapaikli ng buhay mo. Ang nakatagong panganib. Lahat tayo ay may nakasanayang gawain. Pero may ilang gawa, lalo na yung araw-araw nating ginagawa na maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa ating katawan. At ang nakakatakot na bahagi, hindi mo agad mararamdaman ang pinsala. Unti-unti nitong naiipon, tahimik, pero tuloy-tuloy. Hanggang sa dumating ang araw na unti-unti nang bumibigay ang katawan mo. Kaya ano ba ang gawi na ito? I-reveal natin ito sa ilang sandali, pero unahin muna natin kung bakit ito mahalaga. Ano ang mga bagay na nagpapaikli ng buhay mo? Papakita ng mga pag-aaral na may ilang gawi na maaaring magpababa na inaasahang haba ng buhay ng 5 to 10 o kahit 15 na taon. Tinutukoy natin ang mga paksa gaya ng palagi ang stress, di magandang pagtulog, pamumuhay na walang pisikal na aktibidad, hindi malusog na pagkain, oo, kasama na ang mga matagal pagpo ng walang galaw. Iyan ang ugali na pag-uusapan natin ngayon, ang sobrang tagal ng pag-upo. Kahit anong gawain, trabaho man, panonood ng TV, o pag-browse sa cellphone, alam mo ba, ang matagal na pag-upo ay tinuturing na ngayon na parang paninigarilyo at milyon-milyong Pilipino ang naapektuhan. Bakit delikado ang matagal na pag-upo? Narito ang mga maaaring mangyari kapag palagi kang nakaupo ng mahaba araw-araw. Humihina ang takbo ng metabolismo ng katawan mo. Humihina ang daloy ng dugo. Namumuo ang taba sa paligid ng mga laman loob. Ang mga kalamnan mo ay tumitigas at nawawalan ng lakas. Tumataas ang panganib mong magkaroon ng sakit sa puso, diabetes at kahit cancer. Alam mo ba kung ano ang pinakagrabe? Kahit mag-ehersisyo ka ng 30 minuto bawat araw, hindi nito nababawi ang pinsalang dulot ng 8 to 10 oras na tuloy-tuloy na pag-upo. Mga konkretong halimbawa mula sa tunay na buhay. Pag-isipan mo ang mga ito. Mga nagtatrabaho sa opisina, call center agents,
online sellers, mga estudyante, mga content creators, sa trabahong pag-e-edit, panonood, pagkain at pagbibiyahe, lahat ng ito ay ginagawa ng nakaupo at kapag naipon, may masamang epekto sa kalusugan. At marami pa ring Pilipino na nagsasabi wala namang sakit, ayos lang. Karaniwang mong maririnig ito. Ang katotohanan, sa loob mismo ng katawan nagsisimula ang problema. Hindi mo mararamdaman hanggang sa huli na ang lahat. Ano ang mga pwede mong gawin? May magandang balita. Hindi mo kailangang iwan ang trabaho mo o tanggalin ang mesa mo. Pero kailangan mong iwasan ang tuloy-tuloy na pag-upo. Gawin ito. Tumayo kada 30 to 60 minuto. Mag-unat, maglakad-lakad, mag-squat ng kaunti, kahit anong galaw para dumaloy ang dugo. Gumamit ng standing desk o humanap ng paraan para makatayo habang nagtatrabaho. Kahit mataas na lamesa o countertop, pwede mong gamitin para makapagtrabaho ng nakatayo. Magpahinga para gumalaw. Magtakda ng alarm o timer. Maglakad habang tumatanggap ng tawag. Sa pagitan ng trabaho, pwedeng maggawa ng simpleng gawain sa bahay para makagalaw. Mga ehersisyo araw-araw. Kahit 15 to 20 minuto lang ng paglalakad, pagsayaw o pag-unat, malaking tulong na sa katawan. Pag-isipan ang screen time. Limitahin ang binge watching. Gumamit ng apps para subaybayan kung gaano katagal kang nakaupo. Maliit na pagbabago, malaking epekto. Panghuling paalala. Ang katawan mo ay likas na ginawa para kumilos. Akala mo okay lang ang maghapong pag-upo, pero tahimik nitong sinisira ang katawan mo. Kaya kung gusto mo humaba ang buhay, lumakas ang katawan, at makaiwas sa malalang sakit, simulan mo ang simpleng pagbabagong ito. Kumilos ng madalas, umupo ng mas kaunti. Ang future self mo, magpapasalamat sa iyo balang araw. I-share mo sa comments, ilang oras ka bang nakaupo sa isang araw. Alagaan ang iyong kalusugan, ang magkita tayo sa susunod na video. Salamat mga kabayan, till next time!